Danica, nakaalis na si tita mo. Hintayin kita dito, ha? Ang halos araw-araw na mahinang naririnig ko mula sa labas ng kwarto ko, sabay ng mahinang katok tuwing umaga. Boses iyon ni Tito Damian, ang asawa ni Tita Roma, na kapatid ni Papa. Hindi ko alam kung bakit, iyon din ang mga oras na hinihintay ko. Nasanay na kasi ako kay Tito sa madalas naming ginagawa mula nang tumira ako sa kanila. Ako nga pala si Danica, 20 old. Sabi nga ng mga kaibigan ko, kung matangkad lang daw ako, pwede ako sa mga beauty contest. Kahit kasi maliit lang ako, hindi naman ako payat, kaya kita rin ang kurba ng aking katawan. Na iyon nga ang madalas na tinitingnan ng mga lalaki na kapitbahay ni na tita. At iyon din ang napansin ko na tinitingnan ni Tito Damian. May pwesto sa palengke sina tita, nagtitinda sila ng manok at mga itlog. Tuwing madaling araw umalis si tita para salubungin ang delivery nilang bagong katay na manok na paninda. Dati, sabay silang umalis ni na tita kasama si Tito tuwing umaga. Pero simula nang makuha ni Tito ang gusto niya sa akin, nagpapaiwan na ito. Siya naman kasi ang bantay sa tindahan nila maghapon, dahil sa tanghali uwi naman si tita at magpapahinga. Ang hindi alam ni tita, pagkaalis niya, agad na gumigising na rin si Tito at sabay nakakatok sa pinto ng kwarto ko. Ako naman ay tatayo na para maghanda ng almusal nila. Matagal nang mag-asawa sina tita at Tito Damian, kaya lang hindi sila nagkaanak, kaya ang mga pamangkin na lang nila ang pinag-aaral. Simula kasi nang makatapos ng college ang pamangkin ni Tita Roma, umalis na ito. Kaya ako naman na laking probinsya ang kinuha ni tita para pag-aralin. Natuwa naman ako dahil gustong-gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. Kung sina tatay lang kasi, hindi ako kayang pag-aralin ng kolehiyo. Dahil nakakaluwag sa buhay sina tita, nakabili na rin sila ng sariling bahay at sasakyan. Pero hindi natupad na pag-aralin ako, ginawa na lang nila akong kasambahay. Mabait din naman sina tita at si Tito Damian, kaya unang araw ko pa lang sa kanila, naging panatag na ang loob ko. Palabiro si Tito at laging nakangiti, kaya kahit nasa edad nitong 50, hindi halata at matipuno pa rin ang katawan. Noon daw kasing kabataan niya ay siya ang nagbubuhat ng mga bagong katay na baboy sa dating pwesto nilang tindahan noon. Kaya kita rin sa katawan ni Tito ang matigas na muscle. Kabaliktaran naman yun sa kanyang asawang si Tita Roma. Bukod sa mataba na ito, hindi na kasi nag-aayos, sa palengke lang naman daw kasi ang punta niya. Minsan nga binibiro na ni Tito na maligo naman dahil amoy manok na ito. Pero kahit may pera si tita, matipid pa rin ito. Hindi bumibili mga damit, saka hindi nag-aayos ng sarili kahit magsuklay man lang. Kaya kung titingnan, mukhang mas matanda si tita kay Tito Damian, kahit na magkaedad lang sila. Mga 2 linggo pa lang ako sa bahay ni na tita, parang napansin ko na masyadong mabait sa akin si Tito Damian. Minsan inuutusan niya akong bumili ng alak niya, kahit 1,000 ang pinapadala na pera, hindi na nito kinukuha ang supli. Basta mabait ka lang at susundin mo lang mga gusto ko, magkakasundo tayo. At hindi lang yan ang ibibigay ko sa'yo, ang madalas na sabi ni Tito sa'kin. Sabay ngiti nito at pisil sa palad ko. Sa akin naman ay wala lang iyon dahil parang anak na lang ang turing nila sa akin. Palaging ganun ang nangyayari na labis ko naman ikinakatuwa, pero may isang gabi na hindi umuwi si tita dahil sa pag-abang ng delivery ng panindang manok, kaya kami lang ni Tito naiwan sa bahay. Una, nanonood kami ng basketball ng laban ng Ginebra. Pero bigla akong tinawag ni Tito. Danica, marunong ka bang magmasahe? Masakit ang likod ko. Kahit palagay lang ng langis, sabi ni Tito. Hindi naman ako nagdalawang isip, agad akong lumapit at kinuha ko ang inaabot niyang botilya na panghilot daw. Dito banda masakit dyan. Turo ni Tito Damian sa kanyang likod, sabay dapa, habang nilalagyan ko ng langis ang likod ni Tito, sabay maisinabi siya sa akin. Alam mo yang si tita mo, wala nang oras sa akin. Mabuti pa noong wala pa kaming pera,
madalas sabay kami kumain at masaya kami. Pero ngayon, halos buong oras niya nasa palengke na. Hindi na niya naiisip ang pangangailangan ko. Sa narinig ko, parang naawa ako kay Tito Damian dahil nakikita ko talaga na hindi na naasikaso ni tita si Tito. Kaya nga siguro kinuha ako para ako ang mag-asikaso. Dahil maaga ito umalis, kaya ako na lang din ang nagluluto ng almusal namin. Sabay kaming kumain tito sa umaga. Di ba sabi ko sa'yo, papag-aralin kita hanggang makatapos ka, tulad ng pamangkin ko. Pero may isa lang akong hiling sa'yo, isang kondisyon. Madali ko lang masasabi kay tita mo na pag-aralin ka. Pero, wag mong sasabihin sa tita mo ang pag-uusapan natin, sabay balikwas at humarap sa akin si Tito Damian. Magtatanong pa sana ako kung ano ang ibig niyang sabihin, pero hindi na ako nakawala ng hawakan ni Tito ang kamay ko habang nakatitig sa akin. Simula nang mag-aral ako, hindi man lang ako nagkaroon ng boyfriend. Meron naman nanliligaw sa akin noong high school, pero ayaw ko. Dahil ayaw ko matulad sa ate ko na nag-asawa ng maaga at hindi na nakatapos ng pag-aral. Sabi ko sa sarili ko noon, ilalaan ko lang ang buhay at sarili ko sa taong mahal ko at mahal ako. Pero sa mga oras na iyon ay nakalimutan ko na iyon dahil sa pakiusap ni Tito Damian. Kaya ako daw na muna ang gagawa ng mga hindi nagagawa ni tita habang nandito ako sa bahay nila. Kapalit noon, pag-aralin ako hanggang makatapos, noong umpisa, panay ang tanggi ko, pero mapilit talaga si Tito. Hanggang sa tuluyan ng nabiyak ni Tito Damian ang kanyang matagal na palang inaasam. Hanggang sa nasanay na din ako sa madalas na pag-alis ni tita ng madaling araw. At ako naman ay gigising na para asikasuhin ko si Tito Damian na nakasanayan ko na rin, 1 taon na ako dito kina tita. Pero hindi naman ako pinag-aral ni Tito matapos ang pangako niya. Gusto ko nang umalis sa kanila, naawa lang ako kay tita dahil mawawalan sila ng kasama sa bahay. Isa pa, sanay na rin ako sa mga naibinigay ni Tito Damian. Sana payuhan po ninyo ako kung ano ang aking gagawin, kung mananatili ba ako o aalis na dito.